mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimwa? Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo? Grabe, ayan. Eto ha, dapat magla-live ako kagabi. Kaya nga lang, syempre, alam nyo na, no, masyado akong pagod ang aking beauty. Kaya pagdating ko agabi dito galing work, no, ay talaga naman, hindi na ako nakakain mga buweks. Dire-diretso na ako sa kama, nakakaloka yan, no? Pero kung tatanong nyo kung nagtutubrush ba ako, at saka naghilamos man lang, yes, opo. Kaya wag na kayong paimburnal dyan, no? So, ayun nga, nakatulog ako siguro mga 10 yan, mga 10 p.m. Tapos nagising ako 5 a.m. Nakalimutan kong mag-alarm, mga buweks, pero ayun nga, sinet naman ng asawa ko yung aking alarm. Yung alarm. Alarm talaga. Alarm, ayan no, sa aking phone. At nagising naman ako on time. Ayan, mga 5 a.m. ganyan. Kasi nag-message din sa akin si Beatrice, yung ating graphic designer, no? Sinisingil na ako. Mga buweks, no? Sinisingil ako. Hindi naman siya nagmamadali, no? Akala niya kasi di-deposit ko agabi yung pera, yung bayad sa kanya. Hindi ko na-replyan, nakatulog ako, kaya Beatrice, pasensya ka na ha, don't worry, hindi naman kita tatakbuhan. Mabait yan si Beatrice. Kasalanan ko mga buweks, no? Ayun, pero na-message ko na siya, ayan. But anyway, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat po sa ating mga likers, sa ating mga viewers. Kaya kung ayaw nyong ma-stroke, like din, no? Ay, galaw-galaw ka agad para hindi pa imburnal, di ba? Ay, nakalimutan ko na yung aking mga lines. Kasi hindi ako nakapag-live nung mga ilang gabi na. At saka hindi ako nakagawa ng content kahapon. Short-term memory na. Ang kabweks nyo, nakakaloka ito, charito, di ba? But anyway, mga bweks, eto nga, no? Kasi may kausap ako kanina, kaya medyo wala ako sa focus. May kinakausap kasi akong organization, mga buweks. Pero syempre, bago ko ibugayin sa inyo, malalaman nyo na lang yan sa social media, no? Kung ano pa yung mga pasabog na papasabugin, no? Pasasabugin ng Parade of Beauty na talaga naman ano ba yan? I-expand natin ang ating brand, no? Sa mundo ng pageantry. Kaya kapit lang kayo dyan, mga buweks, no? Kapit lang, malalaman nyo rin. But anyway, dito na tayo sa ating topic, di ba? Eto nga talaga naman ay ginigisa ng bonggang-bongga ng ating mga syupit bahay na mga indo-dilulo ng mga feeling powerhouse sa mundo ng pageantry. Etong ating reynang si CJ Opiaza, nakakaloka, no? Hindi lang ng mga ating syupit bahay na filingera, no? Sa mundo ng pageantry. Etong mga indululo, no? Ganun din ang ating, syempre, yung kapitbahay din nating nasa, alam nyo na, no? Nandun sa Sibuyas. Mga Sibuyas, diba? Alam nyo na kung sino-sino sila. Ginigisa nga nila ng bonggang-bongga ang ating reyna dito sa kagaganap lang na sashing ceremony and press con ng Miss Grand Philippines. Ayan, 2025. Nakakaloka ito. And syempre, ito ring ating reynang si Miss Universe of Philippines 2023 na si Michelle Marquez D. Ay! Hindi daw isinasara ang pintuan ni ALV. Para sa kanya, meron nga bang darating pa na Michelle Marquez D dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon? Mukhang may special treatment ang organization, mga buwengs. Nakakaloka ito. At bukod pa dyan, since umingay nga ang pangalan ng ating reynang si Michelle Marquez D dito sa Miss Grand Philippines 2025 ay talaga namang dinudurog din siya ng ating mga syupitbahay ng mga dilulo at na mga Indiano na akaloka. Todo-todong pangbabastos na sa ating mga reyna, lalong-lalo na dito kay CJ Opiaza
at kay Michelle Marquez. Di nakakaloka ito. So, eto na nga. Ang sabi nga dito sa isang post, no, what do you think daw? Ayan na. Ay, wait. Baka mahulog. What do you think daw? Ayan, should be the fifth B. Ayan, no, sinasabi dito. Kasi nga, meron na tayong 4 Bs, di ba, sa Miss Grand International. So, ayan, ang beauty, body, brain, and business. Ayan, kung napanood nyo yung, yung speech ni CJ Opiasa sa Miss Grand Philippines 2025, sinabi niya nga dito, ang fifth B na inad niya, no? Na sinabi daw ni Papa Nawat ang behavior. Kung hindi nyo na itatanong mga buweks, no? Nung nasa Dampataya kami, ayan. Yung ini-interview ko yung mga candidates. Ito so lang, fan fact lang. So parang nabulungan ko na kasi yan si CJ, ayan, no? Kasi nung na yun, nung time na yun, syempre, Team Philippines ako, no? Syempre talagang yung loyalty ko nasa FOA Points at saka na kay CJ, mga buweks. Nung time kasi na yan, syempre nagkakaroon kami ng mga meeting mga buweks, no, sa media. So binulungan ko na yan si CJ, mga buweks. Kaya nalaman ni CJ din yung yung behavior. Ayan, ang sinabi ko sa kanya noon, na kasi ang hinahanap nila ngayon hindi lang 4B, sabi ko sa kanya. Ang sabi ko, meron pang isang B, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano yun, ma? Sabi niya gano'n. Ang sabi ko sa kanya, bukod sa body, beauty, brain, and business, hinahanap pa ni Papa Nawat ang fifth B. Ayan ang pinagmitingan namin noon. Ito nga ang behavior. O, ba? Kaya totoo yung sinabi ni CJ Opiasa na ang hinahanap ni Papa Nawat talaga. Bukod dito sa 4 Bs, ay ang fifth B na talaga naman natimbrihan natin ang ating reynang si CJ Opiasa during Miss Grand International. Ayun nga ang behavior, mga buweks, no? But anyway, ito na nga. Agree naman ako dyan sa behavior na yan, mga buweks, no? Agree ako dyan. Kasi nga, syempre, no? Dapat talaga sa mga international pageants, mga buweks, sa totoo lang, no? Kasama talaga yung behavior na yan. Kasi kung hindi maganda yung behavior ng isang kandidata, ay hindi dapat pinapanalo, mga buweks. Kasi anong mapapala ng isang organization, di ba? Kumbaga, kung ganito ang behavior, pangit ang behavior, mapapaimburnal talaga ang isang brand, mga buweks, no? Siyempre, sa mga sponsors pa lang, sa mga, alam niyo yun, sa mga taong naniniwala pa lang sa isang organization, excuse me, nadighay ako. Ayun nga, no? Siyempre, parang paano magtitiwala sa isang reyna, di ba? Sa isang reigning queen kung ang behavior ay paimburnal, di ba? Kaya naman panalong-panalo ang Miss Grand International Organization para dito kay CJ Opiasa, di ba? Kung hindi nyo pa napanood ang kanyang mga bugahan, narito ang short, very, very short footage ng kanyang binuga. Ayan na talaga naman. Nagsimula ang kaliwat kanan na pangbabastos at pangbabash dito kay CJ Opiasa sa ating reyna. Ayan. Kay CJ Opiasa na ating Miss Grand International title holder. Di ba? Panoorin nyo ito, Let us not forget beauty, body, brain, and business. And of course, let's add the other one. Sabi ni Papa Nawat, what would be another one daw that we can add? Brilliance? Maybe we can also add behavior. O, di ba? Ang taray ni CJ Opiasa, di ba? Talagang, ay nako, tama lang yan na lumalaban na si CJ Opiasa, di ba? Tama lang yan. At saka yung aura niya dyan, mga buweks, mukhang palaban talaga, di ba? Mukhang naramdaman niya na yung mga ginagawa sa kanya ng mga sibuyas at saka mga indudilulo, di ba? Yung kilay niya talaga nakataas, nanlilisik na yung kanyang mga mata. Gusto niya gusto niya na talagang bumuga, no? Pero syempre, pinipigilan lang yan ni CJ Opiasa. Sa totoo lang, kahit papaano, napipikon din yan. Bakit? Kasi tao rin yan, may feelings din yan, pero syempre, meron siyang pinapangalagaan na titulo. At saka si CJ Opiasa, hindi niya ugaling pumatol sa social media na makipag-away, makipagbardagulan na mga ganyan-ganyan, mga buweks, di ba? Kasi talagang reyna ito Talagang very queenly. Kumbaga kung sasabihin natin yung tinatawag na unbothered queen, siya talaga yan. Alam niyo sa totoo lang, mga buweks, si CJ Opiasa, siya yung legit na
kilala ko sa mundo ng pageantry na talagang yung reyna na mabait. Sobrang certified. 1,000% na sobrang bait nitong reyna natin na, alam mo yon, marunong magpasalamat, marunong mag-comment, marunong mag-likes, mga ganyan-ganyan, no? Very grateful sa mga taong nakatulong sa kanya at saka sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman hindi maikakaila na ang Miss Grand International Organization, pati si Papa Nawat at Mama Teresa, no, ay talaga namang itinuturing na siyang isang anak, di ba? Nakakaloka yung treatment sa kanya, sobra-sobrang nag-uumapaw. Eto nga yung mga bugahan sa kanya ng mga Indians, mga buweks na akaloka dito, no? Ito, ang sabi dito, Rachel is more beautiful and aura queenly daw. Ayan ha. Si CJ daw, parang gano'n na may question mark pa, nakakaloka. Si CJ daw ay tinaguri ang giveaway crown. Nakakaloka itong mga putsuk-batsuk na ito, no? Nakakaloka! Lagyan na ng bawang yan. Charot! Isama na si bawang. Diba? Charito. So, well, anyway, kung ganyan naman ang mga bugahan nila, hindi ba nila na-realize na si CJ Opiaza lang naman? Si CJ Opiaza lang naman ang kumumpleto ng aming Big Six crown, di ba? Sa mundo ng pageantry. Kaya naman ang Philippines ngayon ay tinaguri ang Grand Slam, hindi lang powerhouse, Grand Slam sa mundo ng pageantry, di ba? At yan naman ay wala sila talaga, di ba? Nakakaloka lang itong mga Indianong ito, no? Kasi nga, hindi nila alam, kumbaga napaka-bitter talaga nila, no? Hindi nila alam na itong si Philippines, na si CJ Opiaza as Miss Grand International 2024, na talaga namang deserving din sa corona. And because why not? Di ba? Bakit hindi, di ba? Bakit hindi nila ma-accept yan? Bakit meron pa bang iba? Di ba nga si CJ Opiaza ang first runner-up, di ba? So kung talagang pageant fans sila, alam nila na kapag hindi na-fulfill yung duty ng reigning queen, di ba first runner-up ang nagfu-fulfill niyan. So may choice ba? Well, may choice si CJ Opiaza, pwede niyang tanggihan. Pero bakit niya tatanggihan? 'Di ba? Walang dahilan, walang negative na dahilan para tanggihan niya ang isang corona na Miss Grand International. Unang-una, maganda yung relationship niya sa organization. Likewise, yung organization kay CJ Opiaza. 'Di ba? Pangalawa, kauna-unahang corona na talaga namang napakahirap sungkitin ng Philippines, no? Sa Miss Grand International Organization. Ngayon, inihain na ang corona, isinusubo na. Sa bunganga mismo ng Pilipinas ang corona, walang kahirap-hirap, di ba? Tatanggihan pa ba natin? Of course not, di ba? So yan ang ginawa ni CJ Opiaza, malaking karangalan para sa Pilipinas. And of course, dahil dyan sa desisyon ni CJ Opiaza, syempre, dahil dyan, talaga namang nagmistulang hindi lang powerhouse ang Philippines sa mundo ng pageantry. Ngayon nga ang Pilipinas ay kilala na, ura-urada bilang Grand Slam sa mundo ng pageantry. At talaga namang yan ay hindi maintindihan at hindi matanggap ng ating mga dilulong kapitbahay sa lower map, di ba? Pati ang mga putok-batok na ito na taga-India, di ba? Nakakaloka itong mga ito. Bakit sila ba yung Sila ba yung nag-rule? Sila ba yung karapatang magbigay ng mga policies kung sino ang tatanggap ng corona at kung sino yung hindi? Di ba? Itong mga Indiano na to masyadong mga paka-elemera sa totoo lang, no? Buti nga nandiyan si CJ Opiaza kasi talaga nagagampanan niya yung title ng Miss Grand International 2024, di ba? So why bitter, di ba? Just simple as that. CJ Opiaza is first runner-up at karapatan niyang tanggapin ang koronang ito, di ba? Na pinabayaan ng kanilang reyna, di ba? Nakakaloka ito. So bakit nila sinasabi itong giveaway, di ba? Nakakaloka naman. Bakit nila sinasabing giveaway? Do they really understand, mga Bwex, no? Exactly the term giveaway and performing the duties and responsibilities being the first runner-up,
Naiintindihan ba nila yon? Well, obviously, mukhang hindi talaga mga buweks, no? Ito ngang reyna nila, no, na sinasamba nilang itong si Rachel, di ba? To be honest, she also deserves the crown, di ba? Talagang ano niya yan, deserve niya yung title. Kaya nga lang, ang masasabi ko dito kay Rachel Gupta, no, she is very beautiful talaga because I've seen her, no, in person, Diyosahan talaga. She is beautiful inside and out. Kaya nga lang, dumating yung mga issue-issue, well, nagkaroon ng mga problema kaya tinanggal sa kanya. But I believe Rachel Gupta is very gorgeous. I don't know kung bakit nagkaaganyan sila, no? Yung naging problema ni Rachel Gupta sa organization, ganun din ang problema ng organization kay Rachel Gupta. It's nothing to do, no? It has nothing to do with our queen, CJ Opiasa, di ba? So, wag nilang isisi kay CJ Opiasa. Nakakaloka itong mga puchok-batok na ito, di ba? Nakakaloka. Ang sinasabi pa dito na hindi daw kasing ganda ni Rachel Gupta itong si CJ Opiasa, sinasabi na wala daw sa kalingkingan ni CJ, di ba? Nakakaloka naman itong mga ito. Ang sabi pa dito, yes, of course, I am the best. Ito, medyo sarcastic ito mga buweks ha. Ang sabi dito, yes, of course, I am the best MGI trans. Nakakaloka. Trans queen daw si CJ kasi daw mukha daw transgender si CJ Opiasa. Queen inside lady boy, outside lady girl. Ayan. Giveaway queen. Second-hand crown. Nakakaloka. No one can beat me. Beautiful forehead, big forehead. Ayan ang sinasabi nila. Hindi ba nila alam na yung may mga forehead, yun yung mga matatalino, di ba? Sabi ha, ayun daw ang mga smart, di ba? Pero ang tingin kong tinutukoy nila dito, yung ugat ni CJ Opiasa sa noo, no? Hindi nila alam yung may ugat yan sa noo. Swerte. Tignan nyo nga si di ba? Si Antonia Purcell, di ba first runner-up nga siya sa Miss Universe 2023, di ba? So, but anyway, etong sinasabi pa, Miss Grocery International daw. Kasi daw, binili daw ng Philippines ang corona ng Miss Grand International ngayong taon. Nakakaloka talaga itong mga Bombay na ito. Diyos ko Lord. Ang sabi pa dito para daw hindi daw mukhang reyna si Sergio Opiasa ng Miss Grand International dahil daw wala sa aura nito. Nakakaloka itong mga ito, no? Well, sa totoo lang, nakakatuwa naman dito sa behavior ni CJ Opiasa, no? Na kahit hanggang ngayon mga buweks, kalmado pa rin siya. Sana ma-maintain niya lang yan, no? Para hindi siya masira. Kasi pag bumuga yan sa social media, sisirain pa yan ng gagatungan pa yan ng mga Indiano, pati ng mga ng mga Indo-dilulo, sasabihin pang may attitude siya, no? Maganda yung pinapakita ni CJ Opiasa, mga buweks, sa totoo lang. Napakaganda. Kasi pinapatunayan lang ni CJ Opiasa na unbothered queen siya, no? At least maganda na yung ganyan kaysa naman bumuga pa siya tapos ikasasama niya pa, di ba? Pero itong mga Indianong ito pati mga mga Indo-dilulo, no? Ito dapat mga sinasalpakan ng mga na mga nota sa bunganga, di ba? Yung mga vulok na nota, di ba? Para manahimik sila, nakakaloka. Ano pala yung meron sa okay, sige, sinasabi nila, ang mga Indo-dilulo daw, yan daw ang talagang merong fifth B. Nasa kanila daw ang panglimang letter B. So, ano yung panglimang letter B sa kanila? Ano yun? Boring. Charito. Dito naman sa India, hindi rin nagpapakabog. Sabi daw nila, nasa kanila daw talaga ang fifth B at wala daw sa Philippines, lalo na dito kay CJ Opiasa. So, ano yung fifth B nila? Ano yun, mga buweks? Begging. Nakakaloka ito, mga buweks. Nakakaloka talaga. Well, sa totoo lang, mga buweks, ito, nakakatuwa rin kasi. Kasi yung mga paggaganyan-ganyan ng mga sibuyas, no? At saka ng mga, alam nyo na, mga masasabi natin mga Indo-dilulo, no? Ito mga delusional. Mga Dildonesians daw, ika nga, di ba, ng ating mga kapwa Pinoy. Well, the more na nagaganyan sila, di ba, the more na, alam nyo, yung mga bashing nila, whether it's a positive or negative,
it's still publicity, di ba? So, engagement pa rin yan for more views, di ba? Sino bang nagbe-benefit? Siyempre, yung organization, di ba? At saka si CJ Opiasa, hindi nga lang maganda yung mga bugahan, pero siyempre, mas lalo nilang pinapasikat si CJ Opiasa, di ba? At saka yung Miss Grand International Organization, nagiging relevant ng bonggang-bongga, di ba? Nakakaloka ito. Ito ang sinasabi pa, no? Exactly. CJ got the behavior. Ayan, may masamang ugali daw si CJ. And she is so well equipped to do slavery. Ayan, slavery and do drool for her daddy na what? Nakakaloka ito. She uses her, medyo bastos na ito. Ginagamit daw nito ang kanyang dila, no? Para daw dilaan ang nuching ni Papa na what? Nakakaloka ito, di ba? Todo-todong pambabastos na talaga ng mga Indodilulo, mga buweks. Nakakaloka itong mga Indognesia na ito na mga taga lower map, di ba? Talagang bagay na bagay sa kanilang pagiging lower map, mga buweks, no? Kasi kung gaano kababa ang kanilang mapa, ganun din kababa ang kanilang pag-uutak. Sa totoo lang, mga buweks, no? Ang sinasabi pa dito, nagpagawa daw ng jeje. Jeje talaga, no? At totoo daw ito, nagpagawa daw ng jeje. ng Jejemon ang ating reynang si CJ Opiasa. Sino bang nagpunta ng Korea, di ba? Para gamitin ang sponsor ng Miss Grand International Organization ng walang paalam, di ba? Nakakaloka itong mga ito. Ito daw ang FitB daw, Brain Beauty Behavior Business. And ayun daw, yung bombo daw. Sa juging ni CJ Opiasa, talaga ang babastos na itong mga Indodilulo na ito. Nakakaloka. Ang sarap pagpapaluin ng mikropono, mga buweks, di ba? Nakakaloka. Ito lang masasabi ko dito sa mga Indodilulo, no? At saka dito sa mga sibuyas na ito, di ba? Ayan, behavior plus, ayan deodorant, ayan, bagay sa kanila, no? Equals, equals behaviorant, di ba? Nakakaloka. Behaviorant talaga, mga buweks. Hindi ko makaya yan. Nakakaloka itong mga Indodilulo na ito at saka mga Indians na ito. Wala na lang silang ginawang matino para ipaimbor na lang Pilipinas, sa totoo lang, no? But anyway, good luck sa kanila. Tingnan natin itong taon na ito, no? Dito sa Miss Grand International, kung saan makakarating itong Indonesia at saka Miss Grand India. Ayan, no? Kasi nga, syempre, sa kagaganyan nila, panigurado, nakatatak na yan sa isip at puso ng organization ng Miss Grand International. Lalo na dito kay Papa Nawat at kay Mama Teresa, diba? Kasi nga talagang binabastos din nila itong dalawang ito at saka yung organization pagkatapos silang bigyan ng mga corona, diba? Itong India at saka Indonesia na nagkakampihan, pareho sila may corona sa Miss Grand International, pero ganyan ang ginagawa nila. Well, good luck sa kanila, di ba? Anyway, eto na mga buweks, no? Eto naman, nakakaloka naman itong pumutok na balita kahapon. Si Michelle Marquez daw, si MMD, ang ating Miss Universe Philippines 2023. Ang sinasabi dito, the queen who got away from Miss Grand Philippines 2025. Nakakaloka naman ito. Dahil nga dito, no, mga buweks, basahin muna natin ito. Ang sinasabi dito, napaka-interesting daw, yung pre-pageant chika daw, ito, no, with Michelle herself, ayan, no. Yes, our very own Miss Universe Philippines 2023, the hot tea daw, ayan, was that Michelle was ready to join Miss Grand Philippines. Ayan kung natatandaan nyo yung chika ko sa inyo nung nakaraang linggo, di ba? Ang sabi ko sa inyo, isa sa mga natin, mga legit source natin, mga buweks, no, namataan daw si Michelle Marquez sa headquarters ng Miss Grand Philippines. O, di ba? Narinig nyo dito yan, mga buweks, chinika ko sa inyo. So, sabi nga daw na mataan daw doon na nagkaroon daw ng meeting, ganyan-ganyan. Nakakaloka ito, pero ito na nga. Si Michelle Marquez daw, ayan responded with keen interest daw talaga. Ayan, kaya nga nagpunta doon sa headquarters ng
Miss Grand Philippines. So, Miss Grand International President, ayan, Nawat Itzara Gracil, is said to have his eye on MMD. So, ito nga yung interview, no? Yung iniisip nyo, yung in-interview siya ng isang pageant of vlogger, di ba? Si Papa Nawat na pinakita yung picture sa phone. So, si MMD nga yan, mga buweks, di ba? Kasi ang dami nagsasabi na si Celeste daw, ang dami nagsasabi na si Gazini daw, di ba? So, si MMD yon mga buweks. Ayan, no? So, klaro tayo dyan. So, ang sinasabi nga kasi, MMD's business value and her social media following kasi nga talagang malaki at saka yung engagement nga, diba? Siyempre, gustong-gusto yan ni Papa Nawat, mga buweks, yung mga ganyan-ganyan, diba? So, talagang posible na mag-back-to-back ang Philippines dito sa Miss Grand International kung si Michelle Marquez di nga ay natuloy dito sa Miss Grand Philippines. So, ang tanong, nasaan daw ba si Michelle during the press conference and sashing ceremony ng Miss Grand Philippines nung nakaraang Monday lang, di ba? So, ang sabi dito, si Michelle Marquez di daw informed the press presentation would be held on July 2, not July 1. Ayan, nakakaloka naman pala. Sino kaya yung nagsabi kay Michelle Marquez di na July 2? Ito namang si Michelle Marquez di, bakit naman hindi kinonfirm kay ALV, di ba? May contract naman sila, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, ito na nga, reportedly daw, sabi daw ni ALV, ayan no, up until evening, ang sabi daw ng ALV's team, reportedly, kept the door open. Literally, nakakaloka ito, giving her until midnight to make it. Nakakalokang special treatment, mga buweks. Pero nga, ang nangyari, walang Michelle Marquez di na dumating hanggang midnight, mga buweks. So, yun lang, di ba? So, eto nga, may nag-post nga, no, which is si Michelle Marquez di. Ang sabi niya dito sa post niya, yung cryptic post niya, no, ang sabi niya, and kinda poetic daw, ayan. Sa Instagram story niya, nung July 1, no, ang sabi, time and destiny didn't align for me today, ayan, but I believe one day it will. Ayan na, nakakaloka ito. Pero ngayon, ayan nga, no, for now daw, this stage belongs to the 29 official candidates, di ba? Pero during ng press conference, mga buweks, nakakaloka ito at saka sashing ceremony, ang sinabi ng host, kung hindi ako nagkakamali, sila daw ay 30 candidates. Nakakaloka ito! So, paano na yon? Saan manggagaling yung ika-30 na candidates, mga buweks? Alam nyo na, di ba? So, wag na kayong magulat kapag lumitaw si MMD sa mga kaganapan ng Miss Grand Philippines 2025, di ba? Ba't kinilig ako? But anyway, ito nga, no? Well, maraming natuwa, marami ding hindi natuwa. Dito muna tayo sa mga kababayan nating Pinoy. Ang sabi dito, kawawa naman daw yung mga nauna na mga candidates. Ayan, no? Kasi nga, nandoon sa screening. Tapos, may mga hinahabol pa daw pala. Ayan, no? Nakakaloka. Ayan din yung naisip ko nung kila Anita Rose Gomez, no? Kila Michelle Arceo. So, ang dami nang naganap sa kanila ng mahigit isang buwan. Tapos, may mga hahabol pa pala sa sashing ceremony, di ba? Kaya nga lang, syempre, kahit papaano, hindi pa naman talaga nag-uumpisa yung pinakalaban, di ba? At saka meron pa nga daw final screening at nai-announce naman niya ng organization, di ba? So, hindi pa sarado yung final screening nila, mga buweks. At syempre, dahil dyan, mga buweks, lusot na lusot naman si ALV, di ba? Kasi nga, meron pa talaga siyang final screening, di ba? So, ayun nga. Yung ito ng final screening nila, yung sashing ceremony na. Kaya nga lang, ayun, no, parang naisip ko rin, syempre, kung may mga hahabol pa pala, medyo unfair talaga sa mga nauna, pero wala tayong magagawa. This is a pageant, at saka ito yung rules ni ALV. So,
wala tayong magagawa dyan, mga buweks, no? Respeto na lang, ganon, di ba? At saka support na lang sa, sa papageants ni ALY, di ba? Ganon, para wala masyadong drama, di ba? So, eto na. Ang sabi pa dito, okay na yan, madami namang gusto, ang dami namang gusto ng fans, ayan. Pag hindi naman daw nanalo, madi-disappoint. Totoo rin naman yan. O so, paano na lang, halimbawa, sumali sa MMD, tapos biglang hindi naman siya nanalo. Siyempre, madi-disappoint si MMD, madi-disappoint din yung mga pageant fans niya, no? Pero para sa akin, wala namang masama kung susubukan, di ba? So why not? Go lang ng go. Siyempre, experience pa rin yan. Pero ito nga mga buga na mga supporters ni Emma Tiglao, mga buweks, mahihirapan daw siya kay Emma. O, diba? Anong masasabi nyo dyan? Mahihirapan daw ang isang MMD kay Emma Tiglao. Ayan, umaatake na mga supporters ni Emma Tiglao, diba? Well, in fairness naman kay Emma Tiglao, talaga namang nag-stand out siya, mga buweks. Ay, nag-stand out siya talaga nung nung sashing ceremony nila, diba? Pero ito na nga ang sinasabi naman ng mga supporters ng MMD. Ang sabi daw, koronahan na daw sa MMD, wag na daw magpatumpik-tumpik pa. Kasi daw mga buweks, kung tutuusin naman daw, talagang kung hinihintay naman daw sa MMD, ibigay na daw ang corona, wag nang pahirapan pa at hayaang gumastos ng bonggang-bongga yung mga candidates sa Miss Grand Philippines, di ba? Ang tatalino talaga ng mga natin, mga kababayan natin, no? Hindi katulad ng mga taga-lower map at saka mga sibuyas, di ba? Charito. Nakakaloka. Ang sabi dito, Emma is the one talaga daw for Miss Grand Philippines na pwede daw mag back to back. Pero ito naman ang mga bugahan, ng mga bashers ni MMD, na mga kababayan nating Pinoy. Talunan daw sa MMD, matatalo lang daw yan. Ayan ha, baka mamaya sabihin nyo, nag-iimbento ko. Talunan lang daw sa MMD, ayan. So ito daw, kaya may nag-comment pa dito, ang sabi dito ng kababayan natin Pinoy, ang sabi dito, kaya daw pala, pinaslang na siya sa Encantadia. Ayan. Kasi nga, sasali sa Miss Grand Philippines. Hindi ko naman alam yung mga kaganapan dyan sa Encantadia. Kasi mga buweks, hindi ako nanonood. Hindi ako nanonood ng Encantadia. Pero ayan nga, kung pinaslang na dyan sa MMD, baka nga talagang bigla ura-urada, bumulwak ang isang MMD sa Miss Grand Philippines. Ngayong taon, mga buweks, nakakaloka ito. Pero ito nga ang buga ng isa pang basher ni MMD. Ang sabi daw dito nakakasawa na daw ang pagmumukha ni MMD. Grabe naman. Grabe naman ang mga bugahan. Patingin nga ng mukha. Nakakaloka, pero may nagtanggol kay MMD. Ang sabi naman dito, exciting daw ito kung talaga makikita itong sa MMD dito mismo sa Miss Grand Philippines. O, diba? Kahit naman papaano, hanggang ngayon mga buweks, talaga may mga supporters pa rin si MMD na mga loyals pa rin sa kanya, diba? In fairness naman kay MMD, diba? Ang sabi pa dito, 2026 na lang daw siya sumali sa Miss Grand Philippines. Kasi daw, malabo daw mag-back-to-back, ayan, ang Philippines sa Miss Grand International. Ayan, no? So, masasayang lang daw siya. Pero sa tingin nyo ba, mga buweks, sa tingin nyo ba, posible ba tayong mag-back-to-back talaga sa Miss Grand International? Ako napapatanong din ako, sa totoo lang, napapatanong ako, no? I don't know. Kasi hindi pa naman natin nakikita yung mga ibang candidates, di ba? Pwede siguro nasasabi ni Papa Nawat yan, pero syempre, iba pa rin pag nandyan na talaga yung mga girls, di ba? So, hindi mo rin masabi. So, ayan. Pero ang sabi nga dito ng na mga eto na, no? Umaatake na yung ating mga pakailamerang mga hayop, no? Sa mundo ng pageantry, ang mga indudilulo. Ang sabi dito no back-to-back daw sa Philippines. Kung magba-back-to-back daw, isa lang daw ang ibig sabihin yan. Cooking show daw, mga buweks. Ayan na, giveaway lang daw na naman ang crown sa Philippines ngayong taon. Nakakaloka talaga itong mga indudilulo na ito. Well, anyway, kahit na mag-giveaway crown na naman kami na sinasabi nila, no? Bali-balik ta rin man nila ang mundo, mga buweks. Sa universe at saka sa world, talagang zero pa din sila, di ba?
Ang mga Indo-dilulo, wala pa rin silang corona dyan, di ba? Well, umiyak na lang sila ng umiyak dito, itong mga baklang ito sa Indonesia, no? Well, si CJ lang naman ang kumumpleto sa Pilipinas ng Grand Slam sa mundo ng pageantry, di ba? While yung kanilang mga reyna, pati itong mga chilek, no? Chilek. Mga chararat, di ba? Sa Indo-dilulo, talagang itong bansang ito, no? Talaga naman, sa Miss Universe pa lang, at saka sa Miss World, di ba? Kamusta naman? Declined lagi ang kanilang mga pipitsuging beauty, di ba? Kasi nga, ito nga, zero grand sad, di ba? Nakakaloka. Zero grand sad, di ba? Talagang grand na nakakalungkot sila, di ba? Itong mga indusyak na ito, di ba? Nakakaloka ito. Pero ito lang mga boys, no? If ever sumali, ito lang si MMD talaga, no? At humabol dito sa Miss Grand Philippines. At manalo sa Miss Grand Philippines 2025. Sa tingin nyo ba mga bwex, mag-back-to-back kaya talaga tayo sa tingin nyo? Kayo, ano sa tingin nyo? Mag-ingay kayo sa ating comment section para malaman ko yung mga hinaing nyo, no? Mga ano kayo, mga hindi kayo gumagalaw dyan na hindi pa nagla-like, di ba? Charito. So, ayun. But anyway, papayag kaya si Papa Nawat na mag-back-to-back or ready na kaya ang organization na mag-back-to-back dito sa Philippines for Miss Grand International? Ano sa tingin nyo? But anyway, no, para sa akin, kung talagang gustong sumali ni Michelle Marquez D, kasi ang dami nagsasabi na, no more na, ganyan-ganyan, move forward na lang, not backward, sabing ganon. Kasi daw, naniniwala daw sila, yung time daw ni MMD ay tapos na sa mundo ng pageantry. So, parang sinasabi nila na it's her time to shine daw sa mundo ng entertainment. Ayan nga yung pag-aartista, sa pagkanta, ginawa niya daw, kumbaga, she did her service na, no, sa Pilipinas to represent our country sa Miss World at saka sa Miss Universe, di ba? So, ngayon, ang sinasabi dito, na wag na daw siyang sumali kasi nga daw, tapos na siya dyan sa era na yan. No? Pero ang take ko naman dyan, kung may inclusion naman ng mga nagaganap na sa mundo ng pageantry, go lang ng go. Wala namang masama dyan. Ibig sabihin, talagang walang nag-i-stop sa'yo para sumali sa mundo ng pageantry. At maganda yan, di ba? Nagkaaroon ng inclusion, nadagdagan yung edad. Wag lang sana yung sobra-sobrang gurangis na katulad ng Miss Universe, di ba? Kahit na lola, pwedeng sumali. Ano to? Miss Grand Universe. Charat! Tama ba yun? Miss Grandma Universe, gano'n. Wag naman gano'n, di ba? Pero syempre, hanggat may inclusion, go lang ng go kasi maraming mga tao, maraming mga kababaihan sa buong mundo na talagang hindi naman dahil lang sa mga platforms or mga, anong tawag dito, mga advocacies nila, yung kanilang pinaglalaban. Gusto talaga nilang maging reyna. Yun naman talaga ang totoo. Huwag na tayo maglukuhan, di ba? Gusto nilang makilala sa buong mundo. Kaya sila sumasali ng mga beauty pageants, hindi dahil sa mga, anong tawag dito, sa mga sinasabi nilang, mga advocacy na yan. Kasi nga yung karamihan naman ng mga naging beauty queens, no, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ang bansa pa. After nang sumali ng beauty pageants, manalo man o matalo, no, hindi na nawawalang parang ano ba to? Naglalahong parang bula ang kanilang mga advokasya, di ba? Buti pa tong si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach. Napaka-consistent nila sa kanilang advocacy, di ba? But anyway, eto nga, no, sabi daw ng ating mga kababayang Pinoy, kaya hindi na rin daw sumali itong sa MMD kasi daw, natakot daw kay Emma Tiglao dahil naunahan daw siya ni Emma Tiglao, mga bweks. Ay, nakakaloka ito, di ba? Ito naman ang sabi dito. Dahil daw, ayan no, is it because your dog attack your face? Sabing gano'n ng mga Indo-dilulo, sabi, that sucks, sabing ganon. Kaya daw hindi na sumali ito kasi nga daw, hindi naman daw ganun kagandahan si Michelle Marquez D, sabi ng ating mga syupitbahay ng mga dilulo, tapos ay nakagat pa daw ng aso, kaya daw hindi na sumali. At sinasabi pa nga daw dito na Miss Lesbiong, ayun, ibig sabihin lesbian daw. Nakakaloka talaga itong mga Indo-dilulo na ito, no? Talagang ginagamit pa nila yung salitang yan para ipaimburnal si MMD, di ba? Nakakaloka, halatang
sobra-sobra silang takot, threatened talaga sa Pilipinas, lalong-lalo na kay Michelle Marquez D. Siyempre nga naman, pag si Michelle Marquez D ang magre-represent ng ating bansang Pilipinas sa Miss Grand International, talaga naman, iwa-wipe away niya ang maraming kandidato. Talagang titirisin niya yan isa-isa sa totoo lang, no? Alam naman natin ang makinarya ni MMD, ang kanyang buong kalibre at ang kanyang bunganga, mga buweks, ay talaga naman lumalamon ito ng mikropono at hindi nagtitira niya. Buwak! Nakakaloka ito. But anyway, ito pa nga yung sinasabi ng ating mga shupitbahay ng mga Indudilulo, no? Ang sabi nila, this lady boy was never pretty. She was lucky to even be in the top 10 daw. Ayan na, sa Miss Universe 2023. Worst face. Ayan, worst daw ang face ni MMD of the competition for sure. Nakakaloka itong mga ito. Talagang naman na kitang-kita mong talagang takot na takot sila sa Philippines. Kita nyo nga, ayan nga, sige sabihin natin, kung ganyan talagang tingin nila kay MMD, bakit nakapasok ito ng top 10, di ba? So, ibig sabihin, maganda talaga sa MMD at talagang natatakot sila, no? Pati sa bunganga nito, di ba? Nakakaloka, ang sabi pa dito ng shupitbahay natin, goodbye, lesbong. Ayan, sip-sip, sip-sip. Fake daw. Nakakaloka itong mga Indudilulo na ito. Bakit? Sa Indonesia ba? Wala bang mga lesbians dyan? Di ba? Nakakaloka. Ayan ang mga comments, mga buweks. Baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang mga sinasabi ko. Ayan na. Di ba? Nakakaloka itong mga Indudilulo na ito, mga buweks. Talagang mga paimburnal, mga pag-uugali. Kung bastusin nila sa MMD, no? Pati si Sergio Opiaza, pati itong mga sibuyas na ito, mga walang pakundangan, mga walang respeto sa mga kapwa-tao, di ba? Nakakaloka pa kung titignan mga pictures nila, mga buweks, no? Meron dyan mga legit talaga mga account, binabash talaga ang ating mga kandidata, no? Mga babae din, di ba? Kung di ba naman mga puki ng inang tong mga ito, no? Na parang hindi ba nila naiisip na yung binabash nila babae din? Di ba? Tapos yung sinasabi nila mga ganyan na sip-sip, fake-fake, hindi ba nila naiisip na meron din silang fake-fake, di ba? Nakakaloka, parang wala silang parang wala silang mga kamag-anak na mga babae. Parang hindi babae yung ina nila, no? Kung ganito yung mga binubuga nila sa social media. Kung iisipin mo, sinasabi na yung mga ugali ng mga Indudilulo mga mababait, di ba? Hindi naman lahat, hindi naman natin nilalahat. Pero pagdating sa mundo ng pageantry, naiiba yung tabas ng mga dila nila, di ba? Nakakadiri! Di ba? Yung mga ganyan nakakadiri, dapat sa kwarto lang yan, mga buweks. Dapat sa kama lang yan, di ba? Hindi dapat sa social media. Di ba? Nakakaloka yun. Ganda-ganda yun sa sarili. Di ba? Parang parang wala na lang silang ginawa. Parang ba? Wala na silang inaatupag everyday mga boys, kundi puro bashing sa ating mga kandidata. Ano bang meron sa kandidata natin? Well, tingin ko talaga, sobrang inggit nila sa atin, no, sa Pilipinas. Sobrang naiinggit sila kasi nga every year, hindi man natin year sa mundo ng pageantry, no? Hindi naman every year, Pasko or New Year para sa atin, no? Pero hindi lumilipas ang isang taon, di ba? Each year, di ba, na may pageant, international pageants na kahit papaano walang nakukuhang placement ang Philippines, di ba? Walang nakukuhang corona or title ang Philippines, di ba? Kumbaga, every year, lagi tayong may mga nakukuhang placements, awards, or titles, no? Kahit na minor pa ito. At yan ang hindi nila kayang pantayan, di ba? Kaya naman talaga gigil na gigil ang mga Indudilulo sa Philippines, di ba? Nakakaloka ito. Kaya talagang ganyan ang mga pambabastos nila sa ating mga reyna. Kasi nga sila talaga ang high caliber pagdating sa mundo ng pageantry. At hindi ang mga Indudilulo at mga sibuyas. Nakakaloka ito. But anyway mga boys, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-iingin sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now mga boys, and I love you all. Bye! See ya! See you mga boys, I love you!